good evening po sa ating lahat. Narito na po si Len para sa ating 93rd day na ating sharing ng devotion video. And we are on our third day na ating Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Pang-apat na araw na pala ng ating vacation dito sa Philippines kasi Sunday tayo natin. But anyway, ayan na, thanks God sa lahat ng mga blessings and maayos po ang naging pangyayari ng ating mga practice sa moving up and graduation ng ating mga anak. And bukas, alas 6 po ng umaga ay ang graduation ng aking pangaling anak. So, maraming gagawin. So, hopefully, and I pray to God na mapagtatagumpayan natin ang ating mga dapat gawin. But anyway, let us all start into our prayer. Ang ng Diyos ng kapangyarihan sa lahat ngayon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil pinagkaloob niyo naman sa amin makapag-aral at makapag-deliver ng inyong salita sa araw nito, Panginoon. Dalangin po namin na maging matagumpay ang graduation at moving up na aking mga anak, Panginoon. And thank you, Lord God, for the wisdom that you have given to them, Panginoon, upang makamit nila, Panginoon, kung ano man ang narito sila sa mundo na ito, Panginoon. And give them the vision and mission, Panginoon, na maipahayag ang inyong mga salita, Panginoon, at tawa ay matupad nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Huwag na sa inyo nagmumula ang karunungan, lakas, Panginoon, buhay at hininga na kung anong meron kami, Panginoon, na ipinahiram nyo sa amin, Panginoon. And salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal, pag-ibig at pagpapatawad sa amin, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, upang kami matugos sa aming kasalanan at ang banal na Espiritu nakapisan namin, Panginoon, sa bawat araw at bawat minuto o segundo ng aming buhay, Panginoon. Kaya ikaw, Panginoon, napapurihan at may taas sa bawat araw at sa bawat oras ng aming buhay, Panginoon. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Dr. ng anak na si Jesus. Amen. Ito po yung nakasulat sa Lucas 19:15. Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, pinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Message, pero ginawa at nagpatuloy pa din daw maging hari ang taong iyon. Kaya nang bumalik daw siya para magsimulang maghari, ay pinatawag daw nito ang mga alipin binigyan ng gintong salapi para malaman daw kung magkano ang tinubo ng bawat isa sa mga ito. Application. Dahil sa pagtatagumpay ni Jesus sa krus, siya ay naghari na sa ating puso, buhay at isip. At sa magaganap niyang muling pagbabalik, ay ipapatawag daw niya ang mga naiwan niyang taglay ang mga talento, kayamanan at mga regalong espiritual. Dahil mag-uulat ang bawat isa sa sinasabing tinubo o nabaginan ng mga pinagkaloob sa bawat isa. Isusulit natin ito sa Diyos kung ginamit ba natin sa tama at sa kalooban ng Diyos. Kumbaga ay mananagot tayo kung sa mabuti o masama natin ito ginamit. Subalit kung confident tayo na sa maayos natin ito ginamit at ibinahagi sa kapwa natin, ay may aasahan tayong gantimpala sa kalangitan na igagawad sa atin ng Diyos. So, purihin na pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, alam naman natin na the moment na pinapasok natin ang ating Panginoong Jesus at ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay at sa ating puso at sa ating isip, ay tunay na naghari nga ating Panginoong Jesus. And ayun nga, dahil ang iniintay natin second coming o muling pagbabalik na ating Panginoong Jesus para kunin ang mga matuwid o mga ginawa, ang pinagagawa ng Diyos Ama, ay ayan, magiging masaya ang bawat isa. And tawag dito, sa pag-akyat natin sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, ay ipuputong sa atin ang korona ng buhay. Ayan, kung saan ay maaari tayong mag-enjoy at wala tayong iisipin anumang mga problema, isipin, sakit, pagtanda sa kalangitan o sa kaya ng ating Panginoong Diyos. Puro kaligayahan lamang and masaganang buhay dahil wala ka nang hahanapin kung ano pa dahil provided na ng ating Diyos. And you have a glorified body. And syempre, ka-fellowship natin lagi ang ating Panginoong Diyos
pinapapurihan, dinadakila, inaawitan, sinasayawan, at lahat na maaari nating gawin para mapapurihan ng ating Panginoong Diyos. Yun nga, diba? So, sa ating buhay, siguro magkaroon tayo ng self-realization or self-check na ano nga ba yung ginawa ko or saan ko ba inilagay or inilagak yung mga pinagkaloob sa akin ng Diyos, diba? Ginamit ko ba sa mabuti o sama-sama, di ba? Kasi alam naman natin, bawat gawin natin, mabuti man ito o masama, ay isusulit natin sa ating Panginoong Diyos. So, tayo lang naman ang makakarap na ating Panginoong Diyos, hindi ang kahit sino na kapwa natin. Bawat isa ay may kanya-kanyang isusulit sa ating Panginoong Diyos. So, sana wag dumating sa episode na masasabi ng Diyos na ay sayang, yung pinagkaloob ko sa Kanya kasi nabaliwala lang. Hindi niya nagamit para sa mabuti or sa kapaki-pakinabang, di ba? So, mas maganda sa pakiramdam kung kapag humarap tayo sa ating Panginoong Diyos, or mapapapurihan tayo ng ating Panginoong Diyos at sasabihin, well done, good and faithful servant. And ayun na nga ipapatong sa atin ng corona ng buhay, di ba? So, sabi nga, sa buhay na ito, makamit natin ang lahat ng kayamanan, hindi pa rin natin mararamdaman or hindi tayo mapupuli satisfied ng mga material na mga bagay, material na karangyaan, material na kasikatan, di ba? Pero the only happiness ay makukuha lang natin or makakamit natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng intimate relationship or matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus, dahil walang ibang kayang makapagligtas sa atin at makapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan libang lamang sa ating Panginoong Diyos. Diba? So, isusulit natin yan, and ang Diyos naman nakakaalam at nakakakilatis ng ating puso at isip, diba? Na minsan may iba pinapakita natin na matibay or matigas tayo sa panlabas, diba? Or matapang, masugid. Pero sa loob pala natin ay naroon yung taglay nating kabutihan, diba? So, alam naman ng tao, kaya-kaya natin magpanggap, di ba? Pero sabi nga, ang Diyos ang kilatis sa atin. So, yun. Sana ay meron tayong natutunan sa ating pagdidevotion ngayon, and let us all end up into prayer, dahil kailangan ko rin po magkaroon ng sapat na pahinga para sa magkasunod na event bukas. So, let us all pray. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat sa karunungan, Panginoon, and we are confident, Panginoon, na ano man ang karapin namin sa buhay, Panginoon, ay titibayan namin ang aming loob, Panginoon, sapagkat kayo ay nagbibigay tibay sa aming, Panginoon, upang manatiling buhay, Panginoon, at tumutulong o nagbibigay din, Panginoon, kung ano ang ipinagkakalabi sa aming kapwa, Panginoon. Maaaring isipin na iba, Panginoon, na nalulugi kami or kumbaga ay what we call, inaapi kami ng iba, Panginoon, pero alam namin, Panginoon, na once, Panginoon, na sa inyo kami nagtitiwala, Panginoon, ay hindi mo kami pagkukulangin sa lahat ng bagay, Panginoon. You will always provide, Panginoon. And alam namin, Panginoon, na sa aming paglisan man sa mundong ito, Panginoon, at pagbabalik sa inyo ng aming Espiritu, Panginoon, ay sasabihin niyo sa amin ng well done, good and faithful servant, Panginoon. We are excited, Panginoon, to meet you at any time, Panginoon, kung anong panahon o oras man, Panginoon, na kunin niyo ang buhay na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. I we are willing, Panginoon, to give it to you, Panginoon, dahil sa inyo naman po ito, at ipinautang o ipinahiram lamang po ninyo sa amin, Panginoon. Kaya na may maging kagamit-gamit kami, Panginoon, para sa inyong kalooban at sa pagpapalabig ng inyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapalang pinansyal, sa mga pagpapalang physical, Panginoon, at our good health, Panginoon, and our protection, Panginoon, sa aming spiritual life, Panginoon, na patuloy yung pinapagyabong, Panginoon, at pinapatibay, Panginoon, at lalong higit din, Panginoon, ang socially, Panginoon, sa aming pakikipagkapwa-tao, Panginoon, na kung saan ang mga tao, Panginoon, na maaring natutulungan namin o natutulungan kami, Panginoon, sa iba't ibang mga aspeto, Panginoon, ay nagbibigayan lamang po kami or nagtutulungan dahil alam namin na naghahari kayo sa aming puso at buhay at isip, Panginoon. Muli, Panginoon, ay salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. We honor and we glorify you and we love you. This we pray na of our Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless.